Lord Zeno pinarusahan si Grand Priest. Tatlong Dark Gods nakatakas na sa pagkakasil. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay lumabas na ang pinakahinihintay natin, ito ngayon Dragon Ball Kakume Chapter 30. Mas mabuti guys kung tapusin nyo ang video na ito para makita nyo ang lahat ng mga pangyayari. Pero bago nga ang lahat ay pwede nyo bang i-like ang ating video at i-subscribe ang ating channel para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang last chapter sa scene kung saan ay atin makikita na matagumpay nang ang natalo ni Vegeta itong si Venerable here, pero imbes na tapusin ito ay mas pinili nga ni Vegeta na patakasin ito. Dito na nga papasok ang chapter 30 ng Dragon Ball Kakume. Nagsimula nga ang chapter na ito sa scene kung saan ay nagsasalita nga dito ang narrator, sinabi nga nito na halos 1 taon at 6 na buwan na nga daw ang nakakalipas ng sinabihan ni Grand Priest ang lahat about sa mangyayaring digmaan, 1 taon naman ang nakakalipas ng tinalo ng ating bida na si Vegeta itong si Venerable here, at ngayon nga ay patuloy pa nga din sa pag-training ang lahat ng mga warriors sa buong multiverse para nga paghandaan ang pagdating ng masasamang gods. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi na nga aabot ng 6 na buwan ang magiging paghahanda nila dahil mas mapapaagap nga ang magiging digmaan. Napunta naman ang scene dito kay Grand Priest kung saan ay ating makikita na nag-struggle na nga ito sa pag-maintain ng kanyang sealing technique na ginamit niya sa mga masasamang gods. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa dalawang Zeno, kung saan ay balak nga ng isang Zeno na pumunta sa palace ni Grand Priest, habang ang isa naman Zeno ay sumang-ayon na nga din. Naramdaman na nga ni Grand Priest ang presensya ni Lord Zeno kaya nga makikita natin sa mukha nito ang pagkatakot. At sa tuwing ginagalaw nga ni Lord Zeno ang kanyang laruan na nakatutok sa palace ni Grand Priest ay nakakaramdam nga ang lugar na ito ng sobrang lakas na paghangin at paglindol. Itong si Grand Priest nga ay nakaupo nga lang dito habang pinapakiramdaman ang pagdating dito ni Lord Zeno. Makikita nga natin na nailagay na nga ni Zeno ang kanyang parang laruan sa mismong palace ni Grand Priest na nagresulta ng mabilis niyang pagpunta sa harapan ni Grand Priest. Si Grand Priest nga dito ay gulat na gulat nga sa pagdating ni Lord Zeno sa palace niya. Sa moment na ito ay ating makikita na talagang magkaharap na nga si Zeno at Grand Priest sa mga oras na ito. Salita nga dito si Zeno at sinabi nito na, "Hi Grand Priest, kamusta ka?" Salita naman ng isa pang Zeno at sinabi nito na kamusta nga daw ito, sana nga daw ay maayos lang ang lahat. Makikita nga sa mukha ni Grand Priest ang pagkatakot, sagot nga dito itong si Grand Priest at sinabi nito na, "Hello sa inyo, anong laro ang gusto nyong laruin?" Sa sinabi nga ni Grand Priest ay talagang sumaya nga dito ang dalawang Zeno at sinabi ng mga ito na tumayo na nga daw ito at maghanap na nga daw sila ng pwede nilang laruin. Si Grand Priest nga dito ay nagulat nga sa mga sinabi ni Lord Zeno, salita nga dito si Grand Priest at sinabi nito na sige nga daw. Sa point na ito ay salita nga dito si Zeno at sinabi nito na may naisip nga daw siya, bakit hindi nga daw sila mag-organize ulit ng isa pang Tournament of Powers. Dito nga ay makikita natin ang saya nila Zeno sa mga naisip nila. Nilapitan pa nga nila Zeno itong si Grand Priest at tinanong nga ito kung ano nga daw ang masasabi nito sa naisip niya. Itong si Grand Priest ay nagugulat na nga lang sa mga nangyayari. Pero sa kabila nga ng saya nila Zeno ay bigla na nga lang nilang naisip itong si Goku, nasaan daw pala si Goku, nangako nga daw ito sa kanila. Pero okay lang naman daw dahil makikita naman daw nila yon sa gagawin nilang tournament. Ngunit sa mga oras na ito ay nainas nga itong si Grand Priest at sinabi nito na hindi nga daw, dahil hinayaan nga daw nila na magpahinga ang mga warriors sa naunang tournament, kung pakikialaman nga daw nila ang oras ng pag-recover ng mga yun ay hindi na nga daw, dito nga ay nahihirapan na nga itong si Grand Priest na magsalita pa. Salita naman dito si Zeno at sinabi nito na magsalita nga daw ito ng maayos at mabilis dahil nakakaboard na nga daw ito. Sa sinabi nga nila Zeno ay nagulat nga dito si Grand Priest. Salita nga ulit dito si Zeno at sinabi nito na sa totoo nga lang daw ay pwede naman daw na wag na itong magsalita, maglaro na nga lang daw sila. Sagot nga dito si Grand Priest at sinabi nito na pasensya nga daw kasi hindi nga daw niya kaya. Dahil nga sa naging sagot ni Grand Priest ay parang nainis na nga sila Zeno at sinabi nito na ayaw daw nitong maglaro. Ang boring naman daw nun. Salita nga ulit si Grand Priest at sinabi nito na pwede naman daw silang maglaro ng nakaupo lamang. Si Lord Zeno nga ay mukhang seryoso na nga dito, salita nga ito at sinabi nito na hindi nga daw pwedeng maglaro ng nakaupo. Salita naman dito ang isang Zeno at sinabi nito na pwede naman daw nilang tulungan ito para tumayo. Sa moment na ito ay nagulat nga si Grand Priest sa mga sinasabi ng mga ito. Salita nga ulit ang isang Zeno at sinabi nito na oo nga daw, pwede naman daw nilang tulungan ito para tumayo, mas magiging madali nga daw para sa lahat kung sila ay magtutulungan.
Salita naman dito ang isang guard ni Zeno at sinabi nito na pasensya nga daw sa hindi nila pagsasabi dito ng totoo. Nang magsasalita pa nga dito ang guard ay bigla na nga lang tinanggal ni Zeno ang ulo nito sa isang pag-snap lang. Nang makita nga ni Grand Priest ang ginawa ni Zeno ay nagulat nga ito, hayaan daw sana siya ni Lord Zeno na ipaliwanag ang lahat. Pero sinabi nga dito ni Zeno na hindi nga daw sila interesado, nagpasya nga daw itong si Grand Priest na i-manage ang mga ganitong bagay dahil ito nga daw ay malaki na. Kaya ngayon tignan natin ang magiging katapusan nito. Sagot naman dito si Grand Priest at sinabi nito na hindi naman daw sa ganon. Ngunit sa moment na ito ay naghanda na nga itong si Zeno ng isang pag-snap, at rekta na nga lang tinamaan si Grand Priest ng isang malakas na pag-atake na nagawang maputol ang isang braso nito. Ginawa nga ito ni Zeno bilang isang parusa para kay Grand Priest. Ito nga ang maaring dahilan kung bakit kinatatakutan ng lahat ng God of Destruction itong si Zeno. Dito nga ay ating makikita na talagang napuruhan nga dito itong si Grand Priest. Dito nga ay agad na nga din nagpaalam itong sila Zeno at sinabi nito na good luck nga daw dito, ayusin nga daw nito ang gulo na ginawa nito, kakailanganin mo yan. Makikita nga natin si Grand Priest na hirap na nga. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene sa Universe Zero na kung saan ay dito nga kasalukuyang nakasil ang lahat ng mga masasamang gods. Dahil na nga sa ginawa ni Zeno na pag-atake kay Grand Priest ay na-distract nga ito sa kanyang ginagawa na pag-maintain ng sealing technique, dahilan kaya nag-collapse ang ibang bahagi ng sealing technique na nagresulta ng makaalis ng dalawang god at isang angels mula sa sealing technique ni Grand Priest. Ito nga pala ang mga nakatakas sa sealing technique ni Grand Priest. Una nga dito ay ang God of Destruction na si Nisos, God of Destruction na si Vulcan at ang angel na si Twist. Salita nga dito si Twist at sinabi nito na nisil nga daw sila ni Grand Priest, dahil nga daw sa chip shot na yun ay nagawa nga daw ni Grand Priest na masayang ang ilang sa mga oras nila. Dito naman ay salita nga itong si Nisos na mas mabuti nga daw na magsimula na sila at wag na nga daw sila magsayang ng oras, habang si Vulcan nga ay tahimik lang dito. Ang tatlo nga ay mabilis nang umalis sa Universe Zero para nga simulan na ang kanilang mga plano. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Universe 6 kung saan ay kasalukuyan ngang nandito itong si Angel Vados, Caulifla at Kale. Salita nga dito itong si Vados at sinabi nito na magiging mahirap nga daw para sa mga Saiyan ang magiging laban na ito, pero may isang bagay nga daw na sigurado, ang lahat ng mga warrior na nakasurvive ay ang siguradong makakasama o may papel na dapat gawin sa paparating na laban. Salita naman dito itong si Caulifla at sinabi nito na ganun, kung gusto nga daw talaga nito na lumaban sila kasama ang isang angel, bakit hindi nga daw ito nakialam sa naging laban nilang lahat kay Amarin. Sagot nga dito itong si Vados at sinabi nito na para nga daw magkaroon ng mga ito ng papel or role ay dapat nga daw ay hayaan ang mga ito sa matinding pagsubok, ito nga daw ang magiging paraan para nga daw mahubog ang mga sarili nito. Dito nga ay salita itong si Kale at sinabi nito na ano nga daw ang mga sinasabi nito, mahalaga nga daw ang bawat buhay ng mga yon. Sagot nga dito itong si Vados at sinabi nito na bakit kailangan pang labanan. Ano ba ang pinagkaiba kung papatayin tayo ng kalaban o kung papatayin natin sila? Dito nga ay naging speechless nga itong si Kale. Salita nga dito itong si Vados at sinabi nito na ang tamang sagot nga daw ay kung hindi nga daw nila ito sisimulan ay walang mangyayari, kung may isang tao daw na hindi nakatulong sa kanila ay magiging kalaban na daw ba ito, kung yan nga daw ang makakapagpanatag sa kanila. Salita naman dito itong si Caulifla at sinabi nito na God nga daw ang mga yon, pero sa tingin daw ba nito na may magagawa sila laban sa mga angels na yon? Sagot nga dito itong si Vados at sinabi nito na hindi nga daw niya alam, magiging tapat nga daw siya, ang isa nga daw sa pinapangamba niya ay ang mga Dark Angels. Dito nga ay salita nga itong si Kale at sinabi nito na ano nga daw ang Dark Angels. At dito nga ay ipinaliwanag nga ni Vados ang lahat, hindi pa nga daw na i-encounter ng mga ito ang Dark Angels. Ang trabaho nga daw ng mga angels ay ang i-maintain at ang maging neutral sa lahat ng bagay at bawal nga daw sa mga angels ang mayroong kinakampihan both side, at bagay nga daw na lihis ang isang angel sa rules na yun ay kakalat nga daw ang black mark sa mga buhok nito. Ang mga Dark Angels nga daw ay magkakaroon na nga daw ng sariling existence. Salita naman dito itong si Caulifla at sinabi nito na kung hindi na daw pala isang neutral ang angels, sila pala ay magiging isang unpredictable at delikado. Sagot naman dito si Vados at sinabi nito na oo nga daw. Salita naman dito itong si Kale at sinabi nito na di ba sinabi mo at ni Champa na gumawa itong si Grand Priest ng isang decision na against kay Lord Zeno, bakit ngayon itong si Grand Priest nga daw ay hindi pa rin nagiging isang Dark Angel?
Sagot nga dito itong si Vados at sinabi nito na pagiging isang Dark Angels nga ay applicable lang sa mga kapatid niya, si Grand Priest at Grand Priestess nga ang nag-isip ng bagay na yun habang silang mga magkakapatid ay ginagawa pa lamang, at ang origin nitong si Grand Priest at Grand Priestess ay hindi ko pa alam at hindi ko alam. Dito nga ay ating makikita si Kale at Caulifla na naging speechless nga sa mga sinabi sa kanila ni Vados. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene sa Toffle Hospital kung saan dito nga kasalukuyan nakakompine itong si Chele, habang si Broly naman ay binabantayan nga itong si Chele, at nandito nga din si Vegeta. Ayon nga sa doktor ni Chele halos isang taon na nga daw ang nakakalipas mula noong ginawa nila ng test result itong si Chele, ngayon nga daw ay nakita na nila ang kakaibang bagay na nasa katawan ni Chele. Meron pa nga daw kakaibang virus sa katawan ni Chele, ang virus nga daw na ito ay binubuo ng isang type ng energy, at sa kasamaan palad ang science sa planeta namin ay hindi na alam kung paano magamot ang tao na yon sa ganyang klase ng sakit. Sa moment na ito ay salita nga itong si Vegeta at sinabi nito na ang demon daw na yon ay nagawa pang makapaglagay ng virus sa katawan ni Chele. Nagbibiro ka ba? Salita naman dito ang doktor at sinabi nito na wag nga daw itong maingay dahil ang patient nga daw nila ay kailangan nga daw magpahinga. Salita nga ulit dito itong si Vegeta at sinabi nito na bagay daw mamatay ang tao na yan ay wala na nga daw tao pa ang magagawang mapakalma itong si Broly, at kung dumating ang oras na yun ay lahat tayo ay nalalagay sa masamang sitwasyon, kaya mas mabuti nga daw na iligtas nito ang babae na yan. Salita nga dito ang doktor at sinabi nito na gagawin na nga daw nila ang lahat. Dito nga ay umalis na itong si Vegeta sa hospital, naiisip nga nito na sino pa daw ba ang susunod na mamatay. Bakit daw kasi kailangan pang mangyari ang digmaan na ito? Dito nga ay ating makikita ang syudad sa planetang Sadala kung saan ay halos kalahati nga ng planeta ay nasira dahil sa nangyaring digmaan. Kakaunting tao na nga lang ang may kakayahan na lumaban pa, at ang iba nga ay may natamong matinding damage sa katawan. Si Vegeta nga ay nag-aalala sa maaring mangyaring digmaan. Sa kabilang banda naman ay ipinakita itong si Vulcan na kasalukuyan hinahanap ang mga Super Dragon Ball, habang si Angel Twist naman ay pumunta sa Demon Realm. Si Knisos naman ay kasalukuyan ang nasa itaas ng planetang Sadala. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share lang guys for more videos like this.